Sa mga naghahanap ng Honda Click 125i pero alam nila na mabibitin sila, merong inilabas si Honda na Honda Click 160 na siguradong hindi ka magsisisi dahil 160cc ito na siguradong magugustuhan mo pagdating sa arangkada. Sa video na to ay alamin natin ang kanyang full specs, lalong-lalo na ang kanyang mga features na maaari mong magamit sa motor na ito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kamakailan lang ay inilabas itong Click 160 na tinangkilik din ng karamihan dahil may kakaibang itsura ito, hindi kagaya ng Click 125 na may halos parehas sila ng Click 150 pagdating sa disenyo. Alamin muna natin ang specs ng motor na ito. Ito nga pala ay mayroong displacement na 157cc, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, fuel injected, single overhead cam, single cylinder na kayang manuntok sa bilis na 15 horsepower at 8,500 RPM na kayang manampal ng 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity ay meron itong 5.5 liters na hindi ka bibitinin pagdating sa long ride. Dahil sa malaking fuel tank neto ay hindi mo na kailangan magpagas ng magpagas. Maliban doon mga biyahero, matipid na rin ito pagdating sa konsumo ng gasolina. Ito nga pala ay may kabuang bigat na 116 kg na tamang-tama lang sa kanyang laki at yung kanyang timbang. Siya nga pala mga biyahero, pwede mo itong makuha cash man or installment basis. Punta naman tayo sa disenyo at kulay ng motor na ito. Nasa harapan nyo ngayon ang matte gun powder black na napakaganda ng kulay niya. Available ito sa tatlong kulay. Meron din itong matte pearl white at matte solar red na pwede mong pagpilian babae man o lalaki. Pagdating naman sa kanyang disenyo, kung mapapansin natin ay ibang-iba na ang itsura na ito kumpara sa dating mga Click. Napakamaskulado ng design nito. Kung mapapansin natin, mayroon itong aggressive looks at maskuladong forma. Yung kanyang headlight ay napaka-aggressive. Yung tipong galit na galit parang gustong manakit. Siya nga pala mga biyahero, ang kanyang lighting system ay naka-full LED na lahat ito, maging ang kanyang turn signal. Pero kung sa tingin nyong kinukulang kayo sa kanyang lighting system, ay pwede kayong magdagdag ng ilaw para dagdag liwanag para sa magandang kinabukasan. Siya nga pala mga biyero, kung bago ko pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. At isa pa nga sa nagpadagdag sa kapugian ng motor na ito ay yung kanyang glossy paint na flarings na nakalagay dito. Para siyang maliit na windscreen pero design lang po ito. At kung mapapansin ninyo, napakaraming kantuhan nito. Nagkakamali po kayo ng iniisip, hindi po yan. Kung mapapansin natin, ito talaga ang nagpamaskulado sa motor na ito. Yung kanyang napakalapad na body design at saka napakaraming matutulis na kanto. O diba mga biyahero? Maliban dito mga biyahero, meron din siyang emblem dito na silver plated. Tapos napakaganda talaga ng kanyang mga kanto. Tapos dito naman meron siyang front mudguard na may nakalagay na combi brake system. Ayan. Tapos malapad naman ang kanyang mga gulong na may sukat na 100/80/14. Ayan, kung mahilig ka sa bankingan, pwedeng-pwede to dahil malalapad ang gulong neto. Ayan, tapos naka-round disc brake na rin siya. Yung disenyo ng kanyang mugs ay napakaganda. Sporty looks na rin ito. Ang kulay neto ay combination ng black at gold para siyang brown. Ayan mga biyahero, naka-telescopic fork front suspension na siguradong maganda ang bounce. Alright mga biyahero, dito yung kanyang passenger footrest. Ayan, kagaya rin ng Click 125, parehas na parehas. Tapos yung kanyang footboard naman mga biyahero ay medyo malapad na. Ayan, sigurado hindi dudulas yung inyong paa rito. Tapos, dito naman nakalagay yung kanyang charging system na pwede kang mag-charge anytime, anywhere. Ayan, USB cable na lang po ang kailangan nito. Tapos, malalim po ito. Siguro mga 9 inches mahigit yung lalim niya. Kaya naman kasyang-kasya dito yung wallet nyo at yung cellphone o kahit anong mga gamit man. Tapos, dito naman sa kabila, medyo malalim din siya. Ayan, mga 8 inches yata to or 9. Malalim din siya kaya pwedeng lagyan ng tubig o kaya naman basahan. Siya nga pala mga biyahero, ito ay equipped na ng keyless. Ayan. So ang gagawin nyo na lang
iikutin nyo na lang to para sa pag-lock o pag-start ng inyong engine. Ayan mga biyahero, uupuan ko naman to. Kung mapapansin ninyo mga biyahero, napakaganda ng kanyang seating position. Ayan, medyo komportable talaga. Dito sa left side, nandito yung kanyang left and right na signal light, busina at saka high beam, low beam. Tapos dito naman sa kabila yung kanyang starting system at saka idling stop system, na malaking tulong kung sakaling magtitipid kayo sa gasolina. Tapos ito naman yung kanyang information panel. Halos kaparehas lang din ng Click 125 pero mas aggressive ang neto, disenyo. Ito yung mga buttons niya. Lahat naman ng kinakailangan ng isang rider dito sa kanyang information panel ay nandito na po lahat. Ayan mga biyahero. Tapos dito naman sa side fairings niya, dito nakalagay yung Click 160 na silver plated emblem. Ayan, kapag natatamaan ng ilaw ay kumikinang talaga. O diba, medyo matutulis to mga biyahero. Tapos medyo malapad at aggressive ang kanyang flarings. Ayan mga biyahero. Tapos naka ESP Plus engine na rin siya, kaya naka 4 valve kayo ngayon mga biyahero. Good quality naman yung ginamit na plastic dito, na siguradong kapag sumemplang ka ay hindi basta-basta masisira. Naka single suspension din siya na okay din, pero mas advisable na magpalit kayo nito kasi medyo matagtag nga lang kapag ganito lang ang suspension nyo. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Yung disenyo ng niya, tail light ay kaparehas ng ADB 160 pa Extreme po yan. Full LED na rin po ito. Tapos dito naman yung kanyang turn signal, LED na rin po, kabilaan po yan. Tapos meron siyang malaking reflector. Tapos may Honda dito. Maliban doon mga biyahero, meron kayong ilaw dito sa inyong plaka. Ayan. Tapos medyo sporty din yung kanyang rear feather. Tapos good quality naman na plastic po ang ginamit dito. Ayan mga biyahero. Pagdating naman dito sa kanyang gulong sa likuran ay malapad na malapad talaga to. May sukat na 120 by 70 by 14. Ayan, parang big bike na ang datingan nito. Ayan. Tapos yung kanyang mugs, maganda rin. Naka drum brake pa rin ito mga biyahero sa kanyang likuran. Kung mahilig ka nga talaga sa banking ay siguradong magugustuhan mo to dahil hindi basta-basta dudulas ang gulong mo. Alright. Dito naman tayo sa kanyang exhaust. Ayan. Kung mapapansin natin yung disenyo niya ay sporty looks talaga. Ayan, meron pa siya ditong ewan ko kung nakakatulong to sa kanyang aerodynamic yung kanyang disenyo, pero napakaganda na po niyan. Tapos good quality na plastic at makapal yung ginamit dito. Ayan mga biyahero. Combination ito ng black at saka silver. Ayan, masasabi ko na nga lang na bumagay talaga sa Click 160 ang kanyang disenyo. Ayan. Tapos may emblem din dito, passenger footrest. Maliban doon mga biyahero, punta naman tayo dito sa hawakan ng inyong pasahero. Ayan, napakaganda ng inyong grab rails, makapal. Tapos good quality po ang ginamit na material sa inyong passenger grab rails. Tapos anuin na naman natin yung kanyang upuan. Ayan mga biyahero, napakalambot ng kanyang upuan. Tapos yung disenyo nito ay hindi ganun ka pangit dahil napakaganda talaga. At medyo malapad din po ito. Ayan, tapos hindi po ito madulas dahil magaspang po yung kanyang texture. Ayan mga biyahero, sigurado na tapos meron pa siya ditong paano konti para hindi dados-dus sa inyo yung anyong pasahero. Ayan. So good quality naman ang kanyang upuan.
Tapos dito naman sa ilalim, yung kanyang compartment. Ayan, medyo malapad siya. Kasya po dito yung full face helmet. Tapos meron pa kayo ditong lagay ng mga tools. Ayan, may sabitan po yan dyan. Tapos dito naman din nakalagay yung kanyang fuel tank. Dito po. Tapos wala nang cheche boreche, malinis na po dito. Tapos ang sukat ng fuel tank capacity nito ay 5.5 liters. Na siguradong hindi ka basta-basta magpapagasolina sa laki ng fuel tank capacity nito. Ayan mga biyahero. Siya nga pala mga biyahero, kung nagustuhan nyo ang ating video, ayan, comment down below. Tapos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin natin. Alright mga biyahero, nagustuhan nyo ba ang kanyang features kagaya na lamang ng idling stop system, combi braking system o di kaya naman yung kanyang charging system? Comment down below. Siya nga pala mga biyahero, ang presyo nito ay umaabot ng 130 hanggang 145,000 pesos. Depende po yan sa dealer mga biyahero. Kaya naman mga biyahero, anong masasabi nyo sa Honda Click 160? Ayan, pogi ba talaga ang motor na ito? At sporty looks ba ang kanyang datingan? Comment down below. Mag-comment din kayo kung gusto nyo rin ang Click 160 na to, para kung sakaling gusto nyong umorder along Santo Tomas, Batangas ay matutulungan ko po kayo. Ayan mga biyahero, napakaganda po niyan. Honda Click 160. Hanggang dito na lang ang ating video mga biyahero. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin pa natin. Kagaya na lamang netong Click 160. Ayan, kung gusto nyo mag-avail ng ganitong klaseng unit, kung taga rito ka sa Santo Tomas, Batangas, pwede kitang matulungan. Message mo lang ako sa aking messenger o kaya mag-comment ka sa ating YouTube channel para matulungan po kita. Ayan. Ito nga pala, ang down payment neto ay may lalabas nyo ito sa halagang 10,000 pesos. May lalabas nyo na ang Honda Click 160. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga biyahero? Pogi ba ang motor na to? Sugod na dito sa Honda Motor Rally. Thank you very much sa pagtapos ng video.